Tupad na tupad sa mag-asawang Tirso at Lolet Correa ang kanilang sinumpaan nang sila'y pinapag-isang dibdib 50 taon na ang nakakaraan. Na sa hirap at ginhawa, lungkot at ligaya, sila ay magsasama. Kung wagas man ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, lalong tapat naman ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Saan man sila madistino, magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang buhay sa loob ng ministeryo. Panoorin natin. Kinasal kami noong April 17, 1961 sa lokal ng San Joaquin, Pasig City. Ang nagkasal po sa amin si kapatid na Joaquin Baymores. Nang makasal na po kami sa aming pagsasama ni Katirso, wala po naman naging problema. Kaya pa po naman kami mag-asawa. Noong kami makasal, ay ang una naming destino, regular pa ako noon, ay sa lokal ng Binangonan. At sa iba't ibang mga lokal, diyan sa distrito ng Rizal. Hanggang sa dumating ang panahon na ako ay naordinahan at noon ay ako dinestino sa lokal ng Taytay. Pero pagkatapos noon ay pinatawag kami ng pamamahala at dinala kami sa distrito ng Infanta Polillo. Kahit saan kami madistino, wala siyang reklamo. Lalo nung kami dalhin sa Polillo Island, na walang sasakyan at ang hirap-hirap doon, ay nakakapagtiis siya. Hindi na po ako tumingin sa mga material na bagay. Kasi po, hindi naman po kami mayaman, hindi naman kami sagana, sanay din po ako sa hirap. Kaya hindi ko na po tinignan yung mga material na bagay. Pagkatapos nalipat ako ng Palawan. Pagkatapos nalipat ako ng Romblon, ng Misamis Occidental. Pagkatapos na manggaling ako sa Misamis Occidental, diretso ng Misamis Oriental. Pagkatapos ng Misamis Oriental, ay dinala kami sa Iloilo, Sara. Mula Sara, Iloilo, dinala kami sa Agusan del Sur. Nalipat kami ng Pagadian o Zamboanga del Sur. At mula sa Zamboanga del Sur, ay dinala uli ng Dipolo sa Misamis Occidental. Panggaling ng Misamis Occidental, diretso ng Dipolog. Mula sa Dipolog, Sultan Kudarat. At mula sa Sultan Kudarat, dinala kami sa Cotabato City o Maguindanao. At doon kami tinawag ng pamamahala upang dalhin muli sa Maynila at gawing tagapagturo sa mga nag-aaral sa pagkaminis. Marugdo, pangangari ng pamamahala. Ako po ay sumasampalataya mula nang ako'y magmanggagawa na kahit saan dalhin o destino ang isang ministro ay walang karapatang tumutol o tumanggik. Dapat yon ang kanyang kaligayahan sapagkat yon ang pinakalandas ng kanyang tungkulin. Kung saan po kami dalhin, doon po kami. Pagdating naman doon, ayos na rin po. Wala naman po kaming problema pag dumarating doon.
nakita ko sa katangian niya sa pagpapalaki sa mga anak, na pangalagaan niya, wala kaming mga anak na napunta sa ospital. At saka, lumaking mababait ang mga anak ko. Kahit hanggang ngayon, ay mababait, masarap ang samahan niya. Awa naman po ng Diyos, binigay sa aming 5 anak. Wala naman po kami naging problemang mag-asawa. Mababait naman po sila. At hanggang sa ngayon. Hindi po ako nagsasawa dyan sa pag-iintindi sa kanya. Hindi na po siya mag-aano asan yung isusuot kong ganito, asan ng aking ganito. Talaga po nakahanda ng lahat yan. Natupad po sa aking buhay yung nakasulat sa banal na kasulatan na ang isang mabuting asawa ay kaloob ng Diyos dahil sa ang mga katangian niya ay mga katangian na masasabi nating higit pa sa mga kayamanan ng sanlibutan at sa iba pang mga karangyaan na maaaring matamo sa buhay na ito. Kaya isang malaking kapalaran na magkaroon ng asawang katulad niya. Yung mag-asawa ay pinapagsama ng Diyos. At dahil sa pinapagsama ng Diyos, walang tao na may karapatan na ang pinapagsama ng Diyos o ikinasal ay papaghiwalayin. Hindi po solusyon ang pakikipaghiwalay sa isa't isa. Pag may problema, ayusin lang po nilang mag-asawa para hindi po lumala. Kung galit yung isa, tumahimik yung isa. Magkaroon sila ng pagpapatawaran sa isa't isa, pagkakaunawaan, at ang pinakamaganda, magsama sila ng ayon sa batas at tuntunin ng Panginoon Diyos. Ang lagi kong hinihiling sa Panginoon Diyos ay mamalagi ang matatag naming pagmamahalan. Kung anumang problema ang dumarating sa aming buhay, masolusyonan. Matatag na pag-uunawaan at lagi kaming patnubayan hanggat maaari ng kapayapaan. Tulungan lagi ang katirso sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin. Hinihiling namin yan ay hanggang sa amin ang kamatay. Sa mahabang panahon ng kanyang ministeryo, nahayag ang sunod-sunod na pagsulong ni kapatid na Tirso Correa sa kanyang karapatan. Nakabit niya ang ibayong pagtitiwala ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaakibat ng mga tagumpay na ito ay ang pagdaloy ng mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa pagsasama nila ng kanyang asawa at ang patnubay sa kanyang buong sambahayan. Taglay nila ang matibay na pananalig sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng tagumpay at ng kapayapaan sa bawat sambahayan. Magbabalik po ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Itinuring ni kapatid na Carmen Gatdulan na napakahalagang kayamanan ang kanyang tungkulin bilang isang diakonesa na tinaglay niya sa mahigit 6 na dekada. Para sa kanya, hindi dahilan ng pagkulubot ng balat ang panghihina ng tuhod o ang panlalabo pa ng paningin para tumigil sa paglilingkod, kundi ang mga ito'y pagkakataon upang maipamalas niya ang kahanga-hanga niyang dedikasyon sa pagtupad ng pananagutang sumpaan sa ating Panginoon Diyos. Panoorin po natin ang kanyang kwento.
araw ng pagsamba, gusto ko, una akong nasa sa loob. Masaya ho ako pagka-araw ng pagsamba. Anim na pong taon na isa ako. Sa edad na 93, mababakas pa rin kay kapatid na Carmen Gatdula na kilala rin sa tawag na Nanay Mameng, ang sigla ng pangangatawan at linaw ng isipan. Sa kasalukuyan, maituturing siya na isa sa pinakapanganay sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo kung ang pag-uusapan ay ang edad at ang haba ng taon ng pagiging kaanib. Ayon sa kanya, 14 na taon siya noon nang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Second year na ako. High school po. Siya at ang kanyang mga magulang at kapatid ay unang natala sa lokal ng Lucena sa lalawigan ng Quezon. Ba malimit ho mga siwa yun. Ka-RD. Malimit ho diba natutuwa siya na masigyang mga kabatid, ang mga si kapatid na pero na andi dito yun. Tatlo pong magkakapatid ang aking nanay. Ang tawag po sa kanila doon sa lokal ng Lucena City ay Tres Maria. Ang panganay na kapatid ni Nanay Mameng na si kapatid na Angelina ay napangasawa ni kapatid na Vicente Pinza at binayayaan ng 8 anak. Kabilang si kapatid na Mar Pinza, isang ministro sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Gertrudes, ikalawa sa magkakapatid na tinaguriang Tres Marias, ay napangasawa naman ni kapatid na Glicerio Santos Sr., ministro ng Ebanghelyo at dating General Auditor ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga naging bunga ng kanilang pagsasama ay si kapatid na Glicerio Santos Jr., ang kasalukuyang General Auditor ng Iglesia. Taong 1945, sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, si kapatid na Carmen ay ikinasal kay kapatid na Silvino Gatdula. Ang pagsasama nila ay nagbunga ng 6 na anak. Ako po ay bunso po sa magkakapatid. Ang panganay po namin ay si kapatid na Diwata Gatdula Clover na katala po ngayon sa lokal ng London, England. Pangalawa po ay si kapatid na Bayani Gatdula. Pangatlo po ay si kapatid na Silvino Gatdula Jr. Pang-apat po ay si kapatid na Luningning Gatdula Acob. Pang-5 po ay si kapatid na Magtanggol Gatdula. Hindi kami mayaman. Kami, ang lagay nun, awa ng Diyos. Kami nakakatupan at kumakain kami araw-araw. Dahil sa pagsisikap ni na kapatid na Carmen at ng kanyang asawa, naitaguyod nila ang kanilang 6 na anak at naging matagumpay sa kani-kanyang larangang pinili sa buhay. Kabilang ang kanyang bunsong anak na lalaki na si kapatid na Magtanggol Gatdula, nasa kasalukuyan ay Director ng National Bureau of Investigation. Sa totoo lang, siya yung kinagisnan naming magulang kasi tatay namin, sundalo, palaging wala sa bahayan, bihirang umuwi. Weekend lang yan, then babalik ulit sa kampo. So, siya yung kinagisnan kong nanay na tatay pa. Disciplinarian, mabait naman at mahusay mamalakat at magpatakbo ng bahay. Magaling mag-budget. Sinasabing nasa lahi ni na kapatid na Mameng ang mahahaba ang buhay. Tia Hiling, Angelina Borca Pinsa, na namatay sa edad na 94. At ang kasunod naman ay ang tiyahin ko na si Gertrudes Borca Santos na namatay sa edad na
87. Sa lahi ng mother ko, talagang mahaba ang buhay. Kasi natatandaan ko ang Lola Itchay namatay magwa 110 Kaakibat ng mahabang buhay na ipinagkaloob sa kanila ay ang maningning na kasaysayan ng kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang mother ko, mahigit sa 60 taon na nagsilbi bilang diakonesa. Ang Chatuding naman natatandaan ko bilang asawa ng kapatid na Glisero Santos, senior. Ginugol niya ang kanyang buhay sa ministeryo sa loob ng 60 taon. Ang Chamaming naman ay hanggang sa kasalukuyan, siya ay diakonesa. 60 taon na umunta ko na isa ako. Hindi ako na-absent. Ang kapatid na Carmen Gatdula, na lalong kilala po namin sa tawag na Lola Maming, isa pong tunay na mananampalatayang kaanib sa iglesia. Bagaman may taglay na karamdaman, pero hindi po siya kailanman papayag na hindi siya makasamba. Siya'y maaga sa pagdalo sa pagsamba. Bagaman siya ay nakaupo na po sa wheelchair, pero kita nyo, tahangaan nyo ang kanyang maalab at masidhing pagnanais na siya'y makadalo sa pagsamba. Siya talaga yung modelong may tungkulin, modelong ina sa pag-aakay sa mga anak para tumupad ang tungkulin. Hindi po pwedeng pumalya na sa pagsamba ng kabataan kung talagang niyahatid kami. At nung meron na kami mga isip naman, sasabi, malapit ang pagsamba. Naglalakad lang kami noon, malayo yung kapilya, so lakad lang. Sa nakita ko pong pagtatalaga ng aking ina sa kanyang pagtupad ng kanyang tungkulin, dumating sa aking buhay na ako ay makapag-asawa ng isang ministro, si kapatid na Dante Ofrecio. Nakadestino po kami ngayon sa lokal ng San Fernando City, Pampanga. Lalo ko pong nakita na kung gaano gaano kahalagang minahal ng aking ina ang kanyang tungkulin, ganun po rin ko minahal ang aking tungkulin sa loob ng ministeryo. Habang ako binibigyan pa ng buhay ng Diyos, ay hindi ako magsasawa na mag-alaga sa Kanya, tingnan ang Kanyang mga pangangailangan at ang Kanyang kalagayan. At nawa ay humaba pa ang buhay niya sa gagawin naming pag-aaruga sa Kanya, magkakapatid. Pinakamamahal ko po ang aking ina. Sa lahat ng pagkakataon na kailangan niya ako, naandyan lang po ako para dalawin siya at alagaan. Ang wish ko lang sa kanya, makasama pa namin na matagal. Ang dream nga niya, maabot yung 100 years. Gusto niya makaabot ng 100 years. Nay, 93 years and still going. So, kaya niyo pa yan at nandito pa rin kami at saka yung mga apo niyo handang sumuporta sa inyo. Para kay Nanay Maming, hindi dahilan ng pagkulubot ng balat, ang panghihina ng tuhod, o ang panlalabo ng paningin upang tumigil sa paglilingkod. Tulad ng kanyang mga kapatid na nagpamalas ng kahangahangang dedikasyon sa pagtupad ng tungkulin hanggang sa papagpahingahin ng Panginoong Diyos. Malalim na nakaukit sa puso ni kapatid na Carmen ang isang pangako na ang Diyos ay paglilingkuran at sasambahin hanggang sa huling hininga. Taglay ang matibay na pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Bagamat ang katawan ni kapatid na Carmen Gatdula ay pahina na ng pahina at pilit na iginugupo ng katandaan, ang kanyang pananampalataya ay lalo namang lumalakas. Nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso sapagkat alam niyang sa nalalapit na pagdating ng kawakasan, ito man ay ang kanyang pagpanaw o ang katapusan ng sanlibutan, masasabi niyang natapos niya ang kanyang takbuhin at nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Matibay ang kanyang pag-asa, natatamuhin niya ang gantimpalang nakalaan sa mga tapat na hinirang ng ating Panginoon Diyos. Magbabalik po ang palatuntunan ito.
Bihira lamang ang mag-asawang umaabot sa kanilang diamond wedding anniversary o ika-75 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kaya naman itinuturing ni na kapatid na Abundio at kapatid na Petra Sibo na isang napakalaking biyaya mula sa ating Panginoon Diyos na sila'y umabot sa yugtong iyon. Dahil sa pagbabahal nila sa isa't isa at pag-ibig sa ating Panginoon Diyos, bagamat pinaraan sa maraming mga pagsubok, ay batagumpay nilang naitaguyod ang kanilang mabuting pagsasama. Panoorin po natin ito. Napakahalaga ng araw na ito para kinakapatid na Abundio at Petra Sibo. Sa ika-75 taon ng maningning na kasaysayan ng pagsasama nila bilang mag-asawa, muli nilang sasariwain sa isa't isa ang kanilang matibay na sumpaan ng pagmamahalan. Sa harap ng Panginoong Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay na ngayon ay sumasaksi. Si kapatid na Abundio ay 70 taong gulang at si kapatid na Petra ay 89 na taong gulang naman. Sa kabila ng kanilang edad, sariwa pa sa kanilang isipan ang mahahalagang yugto ng kanilang pagsasama. Sila ay kabilang sa tribong Tinggian. Sa lalawigan ng Abra, nagkasundo ang kanilang mga magulang na sila'y ipakasal. Si kapatid na Abundio ay 15 taong gulang lamang noon, samantalang si kapatid na Petra ay 14 na taon. Ang naganap na tribal wedding ay kinilala ng batas ng ating bansa. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 6 na anak. Ako nga rigat ate ko, talagang ako. Saan nga dati nga ada kami iti unag ti pagilian, budikat ada kami iti ko. Susurong. Kaasi ti Apo, nag-asawa kami nga naurnosan, kami nga nagulo. Naganak kami, no kaya napalalo nga rigat, nga laklak amin mi nga naganak. Inananusan mi dagiti anak mi, di makla, waputi takyag ni nga asawa. Buong kasipagang ginampanan ni kapatid na Abundio ang kanyang pananagutan bilang ama ng sambahayan. Hindi nagkukurang yung sirbi na kada kami, pinang tarakan na kada kami. Noon akong nag-asawak nga rood. Noon niya tiwa, kasapulan, ti panagbiag mi, so ate ko, sirbit kada kwada nga ako. Nasa liblib man silang dako, sila'y narating ng pangangaral ng tunay na ebanghelyo. Nabautismuhan kami 1958, Mayo 31. Sila po ang unang nag-iglesia doon sa amin noong 1958. Bale, 4 pa lang ang taon ko noon. Sila ay unang natala sa lokal ng Namalican, Distrito Eclesiastico ng Ilocos Norte. Nabautisaran ako iti iglesia ni Cristo. Sa adak nga sigod nga kay diakono. Kaya't ni mo ti datungkulin na, tap nun umadada pa iti, patig ti pamati mi, no, datungkulin mi, dahil tati purpose mi. Iso nga kaya't ngit nagdiakono, kaya't ngit nagdiakonesa. Ang tatay ko po, sila po ang pangulong diakono po doon. Ang higit nilang pinagsikapan ay ang maipamulat sa kanilang mga anak ang masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Napanakal ko dagiti anak ko ito nagti-iglesia ni Cristo. Sinusuruan mi ida nga umawat iti rebengenda iti iglesia.
Hindi maawatan dan ti kwan patunti pamatin ako ta imbaon mi dang palubusan mi dang kwa mang-aawit yay mang-aawit da dagiti anak mi. Yung anak kong panganay pangulo ti Kadiwa. Tinuro po nila sa kanilang mga anak hanggang sa aming mga apo yung kahalagahan din po ng tungkulin sa loob ng iglesia sapagkat sila po ay mula po nung matawag din po sa iglesia ay naging diakono at diakonesa na rin po sila. Kaya po kami naman po na mga apo ay hanggang ngayon po may tungkulin din po sa loob ng iglesia. Dumating ang magandang pagkakataon na ang kanilang panganay na anak ay nakapagtrabaho sa Estados Unidos at naging mamamayan doon. Ang mag-asawa ay pinitisyon ng kanilang anak upang makapanirahan doon. Ayon sa kanila, hindi ganun kadali ang manirahan sa ibang bansa, lalo na sa tulad nilang walang mataas na inabot na pinag-aralan. Nagtatrabaho kami sa bukid, magpitas kami ng grape. Yan yung ginawa ni anak sa Amerika. Pero wala kaming pinag-aralan. Yung bukid lang, yung trabaho niya doon sa Amerika. Mahirap. Mahirap yung trabaho niya. Pero masyadong mainit. Masyadong malamig. Lahat po kami na magkakapatid po, pinitisyon po kami ng tatay namin para makapunta po kaming lahat doon sa Amerika. So, nandun na po kaming lahat ngayon doon. Pinatunayan nila ang kanilang lubos na pag-ibig sa kanilang tungkulin, saan man sila makarating. Kung nagtuloy kami lata, nga diakono kung diakonesa. Si kapatid na Abondio ay naging Pangulong Diakono sa lokal ng Orosi, Distrito Eklesyastiko ng Northern California. Nagsisimula pa lamang po ang lokal ng Orosi, California, ay doon na po sa bahay nila mismo ang pinagsasambahan po. Taglay nila ang kanilang tungkulin, maging noong sila ay natala sa lokal ng Anchorage, Alaska, na nasasakop ng Distrito Eklesyastiko ng Pacific Northwest. Sa paglingon sa kasaysayan ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, buong puso nilang tinatanaw na napakalaking utang na loob sa Diyos ang maraming mga pagpapala na dumaloy sa kanila. Yaman ako unay kanya po Diyos ka naparadakkel ko dagiti anak ni apo iti na Diyosan nga sursuro iti nagtiglesia. Yaman ako unay kanya po Diyos inikanak pa lang iti biyag ko kahit naparadakkel ko dagiti anak ni. Mahal na mahal po namin sila kapatid. Sana humaba pa ang buhay nila. Na karating kami ng ganito. Pasalamat kami sa Diyos. So, agyaman kami kung Apo Diyos, no, madanon mi pati sa gasot nga taon. Kabilang sa labis nilang ipinagpapasalamat sa Diyos ay ang hindi nagmamaliw na pagmamahalan nilang mag-asawa sa isa't isa. Ay ayatin nakakit, ay ayatik mo di suna. Awan mo sa baling ay ayatik. Hindi lang iso. Mahal lang mahal ko yung asawa ko. Hanggang kami, gipulang kami tibulo na panagbiag. Isang kahangahangang kwento ng pagmamahalan na lalong pinatingkad ng pag-ibig at patnubay ng Diyos sa kanilang pagsasama. Patuloy kayong natatalian hanggang sa kayo ay mapaghiwalay ng kamatayan. Kahanga-hanga ang kwento ng pag-ibigan ni kapatid na Abundio at Petra. Sa kanilang gulang ngayon, bagamat masasabing sila'y nasa dapit hapon na ng kanilang buhay, ngunit magkahawak kamay na sumasalubong sa papalubog na araw. Taglay ang hindi nagmamaliw na pagmamahal sa isa't isa at ang mataos na pag-ibig sa ating Panginoon Diyos.
Sana po ay naibigan ninyo ang edisyong ito ng Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig.